Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 9, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 7 to 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayong kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari na ba ang kapayapaan sa bahay na ito? Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati, ngunit kung hindi, bawin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang parusa sa mga tao ng bayang iyon kaysa sa mga dinaranas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad at binigyan sila ng malinaw na misyon. Humayo kayo at ipahayag na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito yung first order. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Jesus did not say to them, "Humayo kayo at gumawa kayo ng pangalan, magpasikat kayo. Humayo kayo at parami ng aking tagasunod." Hindi po. Ang una nilang tungkulin, ipahayag nila ang mabuting balita. At kasunod nito, anong sabi niya? Pagalingin ninyo ang mga sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin at palayasin ang mga masasamang espiritu. Ipinapakita nito na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang ipinapaliwanag o itinuturo. Ito ay nararanasan. Ang gospel ay hindi lamang dapat narinig. Ito ay nakikita dapat sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod. Kaya sinabi niya, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, bigay niyo rin sa iba ng walang bayad. Meaning, ang biyaya ng Diyos ay regalo. Hindi ito negosyo. Hindi ito paraan para sa sariling kapakinabangan. Sa uli, sinabi niya na kung may tahanang hindi tatanggap sa kanila, umalis sila at ipagpag ang alikabok ng kanilang mga paa. Hindi ito tanda ng galit. Ito ay paalala na hindi natin maaring pilitin ang isang tao na tumanggap sa Diyos. May bahagi ang Diyos, pero may bahagi rin ang tao. At siya ang mamimili kung tatanggapin niya ito o hindi. Marami sa atin, ang iniisip na misyon ay para lamang sa mga pari, sa mga madre o missionaries, o baka nga para lamang sa mga taong simbahan. Pero alam mo, simula pa lang na tayo ay binyagan, tayo rin ay isinugo na para sa misyon. Hindi man sa mga malalayong bansa, isinugo tayo sa misyon sa ating mga sariling tahanan, sa ating workplace, sa mga paaralan, sa barangay, sa mga taong araw-araw nating nakakasalamuha. At alam mo ba kung ano ang unang pamamaraan para maipahayag natin gospel? Yon ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. May mga taong hindi pa nagbabasa ng Bible, pero araw-araw kanilang binabasa.
Araw-araw ka lang nakikita kung paano ka magsalita, kung paano ka magpatawad, kung paano ka makitungo sa mga mahihirap, kung paano ka tumugon kapag nasasaktan. At baka doon nila unang makilala si Jesus. May isang bahagi ng gospel na gustong-gusto ko. Tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay niyo rin ng walang bayad. Napaisip ako, ilang biyaya na ba yung natanggap natin ng libre? Kagaya ng imbuhay natin, libre ang pamilya, ang mga taong nagdarasal para sa atin. May mga gurong nagtuturo sa atin, may mga pari at lay leaders na nag-aakay sa ating pananampalataya. Meron kayong mga elders, may mga taong naglalaan ng oras para sa atin nang walang hinihinging kapalit. This time, tayo naman. Hindi lahat kayang mangaral, pero lahat kayang umiti. Lahat kayang makinig. Lahat kayang magbigay ng oras. Lahat kayang magdasal para sa iba. Lahat kayang mag-anyaya ng isang tao palapit kay Kristo. Minsan iniisip natin na maliit lang ang kaya natin gawin. Pero sa mata ng Diyos, ang isang simpleng pag-akay sa isang tao pagbalik sa Kanya ay maaring magbago ng buong buhay nito. At baka ito yung mission mo ngayong araw na ito. Hindi para baguhin yung buong mundo, kundi para baguhin ang mundo ng isang tao. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mabuting balitang iyong ipinagkatiwala sa amin. Turuan mo kaming maging saksi ng iyong pag-ibig, hindi lamang sa aming mga salita, kundi lalo na sa aming pamumuhay. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, mapagpakumbaba, at hanggang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. At nawa, sa bawat kabutihan na aming ginagawa, may isang tao na mas maparapit sa iyo. Amen. Friends, may kakilala ka ba na kailangan ng pag-asa ngayon? Mga taong matagal nang hindi nakaririnig ng mabuting balita sa kanilang buhay. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, sa ating mga classmates, kaopisina, sa ating mga GC. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo, maging unang pagkakataon nito upang manig niya na may Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, at patuloy na tumatawag sa Kanya. Muli, ako po sa Kiyasang Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.